Yeah. And now, let me share my screen. This one. Okay. So, there. Yan. So, kita nyo na ba guys? Thumbs up na kung nakita nyo na. Pinagbalbas ko. Makapag-ahit kasi may sugat yung bibig, yung baba. Okay, so definition of media. Media in advertising refers to the various channels. No, media is not the content, but rather this is the channel or platform used to transmit information. Or technically, this one is the one that we publish with. No, where we publish our content, our advertisement, our content, and our message. So it is a platform used to transmit information, messages, or content to a wide audience. These channels can be traditional. When we say traditional, yun yung tri-media na pinag-uusapan natin last na, yung lagi natin pinag-uusapan, the tri-media, which is the television, radio, and newspaper, and magazine, or it could be digital. No? When we say digital media, it includes websites, social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, yan, mga social media platforms. It could also be sent via email, or it could be posted or published through the mobile applications. Mobile applications, may binabayaran tayo. Yung last time, we talk about the ad servers and yung SSD. Di ba natin napag-usapan yun? Pero when we go there, yung programmatic na tinatawag, programmatic advertising, where we use the DSP or the um, the demand side platforms, and the SSP or the supply side platforms in the internet, kung saan it connects us to the what we call ad exchange or the online ad exchanges, para yung ating advertisement o yung ating banner ad, yung ating um, mga advertisement, no, in still or in dynamic format, can be placed doon sa iba't ibang application or mga software, yan, or websites online. So media serves as a bridge between businesses and consumers. No? So from businesses through ad servers or ad exchanges, yan, makakarating yung advertisement doon sa mga customers o sa mga consumers. Okay? And now, enabling communication, yan, nakapag-usap tayo, we can send message, we can promote our businesses, and as well as disseminate information. So ang pinaka-purpose lang ng media, ang pinaka-purpose why a business connects with media is to connect uh, their business to the consumers. Yan, enabling communication, promotion, and dissemination of information. Okay? Now, there are importance in marketing. Ano ba yung importance of marketing? Communication, no? In the media. So number one is reach and exposure. Now, media allows business to reach a large or diverse audience, helping to increase brand awareness and visibility. Ang gusto natin mangyari, magkaroon ng brand awareness and visibility. And how can we gain awareness kung hindi naman nila natin na-reach or hindi natin napapanood doon sa ating mga audiences, o hindi sila na-expose doon sa mga advertisement natin? No? So we need media, no, to allow our business to reach the large or diverse audience. Through various media channels, companies can target specific demographics like the ages, no, yung ages ng ganito, bata, ages ng teenager, ages ng early adult, ng adult, ng 50 years old pataas or 60 years old pataas. So that demographics, also we have
the interest o the psychographics o ano sino yung mga mahilig sa ganito, mahilig sa ganyan, yung kanilang hilig 'no, we can segment, 'di ba? Sabi nga natin ang purpose lang kung bakit tayo nagga-gather ng data o bakit mayroong tinatawag na programming yung isang television for example o yung isang media is to know the segmentation na pwede nilang magamit o segment or ma-divide, mahati-hati yung mga audiences. So we have the interest, the geographic location, saan sila sa mundo, no? Nasa Luzon ba sila, sa Visayas, Mindanao, Metro Manila ba sila, probinsya, and so on. Ensuring their message reaches the right people. Ang mahalaga kasi sa atin, ang kailangan natin gawin, the more is to gather information to ensure na yung ating gustong makausap, mapagsenda ng message ay tamang tao, tamang oras at tamang location. Okay? So, kapag mali yung na-reach natin na audiences, may chances na masayang yung ating advertisement dahil hindi effective. Yung ating advertisement is not created for them or the right person ay it's not created doon sa mga person na ito kundi mawala ng visa, di ba? Kailangan yung created natin na material should be given or delivered to the right audiences and right people. Okay? Engagement and interaction. Siyempre, in the modern times, we have the social media. Ang gusto natin mangyari is not just accessing itong mga or reaching itong mga audiences natin but rather to engage with them, interact with them. Bakit po? Kasi kapag the content or the business is engaging, no? Lagi nakikipag-usap sa kanyang audiences, mas maraming needs yung naipo-provide ng businesses, causing more patronizers ng business. Mas engage, mas lagi kayo nag-uusap ng kliyente mo, no? Ang mga customer mo, mas malakas yung chances na bumili sila palagi sa iyo or tangkilikin yung produkto mo. So media provides opportunities for engagement and interaction in consumers. Platforms like social media enable two-way communication, allowing business to respond to feedback. Yan yung mahalaga. You don't just reach people, but you also ask for feedback from them, answer their questions, answer their queries, provide information. Alam mo yun? Hindi na lamang yung produkto kasi yung kailangan ngayon, kundi minsan people need more information in order to purchase. So paano mo ibibigay yung information? Kailangan meron ka munang feedback. Makakuha ka ng feedback sa kanila to understand ano yung kailangan nila so that you can give exactly what they want or what they need. Next, another is the influence and persuasion. Of course, after you reach them, engage with them or interact with them, little by little, you influence your audiences to do yung action na gusto mong ipagawa sa kanila. Media has the power to influence consumer perception, attitudes, and behaviors through advertising. Businesses can shape consumer preferences, generate interest in products or services, and ultimately drive purchasing decision. Hindi pwedeng pagka-advertise mo, alam mo yun, may chance na bumili sila agad. Pero tandaan nyo, in the modern time, mas matalino na yung ating mga consumer, mas nag-iisip. So pag nag-iisip yung ating consumer, mas kailangan nila ng information in order to to be persuaded. No? Kailangan nila ng more information, reviews, 'di ba? Engagement, interaction para lang magkaroon sila ng interest and drive to purchase the product. Naintindihan? Nakakasunod ba kayo? Andiyan pa ba kayo? Thumbs up na kayo kung okay pa kayo. Yan, thank you so much. Now, ano pa yung isa pang importance ng marketing? Mahalaga yung marketing. Although yung advertising is different from marketing, na-discuss na natin yan last time. Di ba? Uh, now, importance of marketing, since under ng advertising yung marketing is also to information and education. Ayan, as I told you, no, yung mga tao, hindi na sila nangangailangan lang ng produkto per se, kundi kailangan nila ng more information kasi yung choices eh, 'di ba? Marami ng choices ngayon. Pag gusto mo ng pagkain, maraming pagkain, alin doon yung pipiliin mo?
siyempre ang pipiliin mo yung may pinaka mas maraming information na naibigay sa iyo or mas knowledgeable ka. Sabi nga ng isang advertisement, dun ka sa tiwala ka, 'di ba? You have to develop loyalty, you have to develop trust. Ganoon din yung ating audiences. So how will you develop loyalty doon sa ating audiences o kaya how will you develop trust from our consumer or customers by giving them information and education. Ayan. So through media, it could be a source of information and education for consumer. Whether through news articles, blog posts, or educational videos, businesses can use media to provide valuable content that informs. Mahalaga, di lang yung ah, binibigay mo yung produkto but you feed the minds of your audiences, no? Yung customer natin or yung consumer natin. You feed the minds of our consumers with information, education, and of course, empowerment, no? May ibang kulang sa ano eh, kulang sa tulak, kumbaga, kulang sa push na tinatawag ng mga audiences. Ano yun? They trust your brand, they believe in your capacities ng brand mo, pero walang empowerment. They don't feel empowered. Parang, alam mo yun, nagda-doubt sila sa sarili nila, di ba? So, somewhat, lagyan nyo rin ng empowerment. May mga ganun, may mga empowerment communication kasi na tinatawag. So, you don't just sell the product, you sell the idea, di ba? Tingnan nyo bakit yung mga brand, maraming mga brand ngayon mga mahal, 'di ba? Naka Nike shoes ka halimbawa. Nike shoes doesn't sell shoes but it sell identity, it sells ego, no? It sells reputation, 'di ba? So that's part of the empowerment na parang pag bumili ka nitong sapatos na ito and you wear it in public, 'di ba? You feel empowered. Uy, capacity. You have the capacity to purchase a Nike shoes, an original Nike shoes, 'di ba? So somewhat hindi lang you inform, hindi lang you educate, but you also have to empower our audiences. Ngayon na ganun na ngayon ang labanan, 'di ba? You give them a sense of entitlement. You give them a sense of uh, paano ba? Parang ganun, parang reputation about your brand. 'Di ba? Gano'n na ngayon, hindi na about consumption. Kasi nga, most of the people who can purchase our brands or our products is ano na, ang hinahanap is not just something to consume, but rather something to brag. Gano'n na ngayon yung labanan. Naintindihan? Do you agree with that? Kayo ba pag bumili ba kayo ng halo-halo? Pag bumili ba kayo ng halo-halo, you just buy it because kailangan ninyo, 'di ba? Kapag may kasama kayo, 'di ba, kung may tropa kayo, you don't buy to some pucho-pucho halo-halo there, no? You don't do that. You go to Chowking, 'di ba? You go to Mang Inasal o kaya you go to other ano kasi mayabang ka eh, 'di ba? Lahat tayo mayabang eh. Oh, taas nga kamay dito ng hindi mayabang. Pero 'di ba nagigets niyo ako? You get the point. Thumbs up ako nagigets niyo yung point ko. 'Di ba? Pag bibili tayo, hindi tayo bumibili lang to consume. But we buy to brag. Kasi nuknukan tayo ng yabang. Taas-taas ng ego natin. We have something to not just feed our tummy, but also feed our ego. Tingnan nyo, when you when you go to a coffee shop, anong gagawin mo? 'Di ba? Many of us take a picture of that product first. Put it in Instagram, post it in Facebook. 'Di ba? Bakit? Bakit mo ginagawa yun? Kasi you are developing a certain identity about yourself that you are not just an Ednel Bidiones, but rather you are an Ednel Bidiones who are able or who has capacity to purchase this product. Ganun. Ganun na ngayon. No? Sabihin natin na iba-iba na kasi ngayon yung market natin. No? Hindi lang, syempre, siguro sa mga B at C or D na mga market, no? Hindi ganoon kahalaga yun. Pero sa A, sa B, no? Sa mga middle class, sa mga katulad nating kolehiyo,
'no, mga college students, mahalaga 'yun. Mahalaga yung sense of identity, mahalaga yung yabang. Kasi somewhat, we're not still enough being a student, but somewhat yung kakayanan natin sa mga binibili natin give us something to move forward, 'no, o kaya aspirations natin, may gano'ng konsepto. Okay. So, another is brand building and reputation management. Siyempre, katulad ng sinasabi ko sa inyo 'no, you don't just have to sell the product itself, but you have to sell some reputation about about your brand, about your business. So, effective use of media can contribute to brand building and reputation management effort. Consistent messaging across sorry. Okey lang 'yan, mamaya na lang mag-attendance tayo ulit. Saan na ako? Wala na ako, 'yan. So, mamaya na lang mag-attendance tayo ulit. So, brand building, andiyan na tayo. Consistent messaging across various channels helps to establish brand identity. Alam mo ngayon, ang labanan din, isa sa labanan is yung brand exposure, no? Yung brand exposure. Yung sikat ngayon ay hindi yung maganda yung produkto. Ang sikat ngayon ay yung lagi nakikita sa social media. Naalala niyo yung naalala niyo yung lalaki na nagpa-tattoo ng takoyaki ba yun? Oo, yung sa noo. Naalala niyo ba yun? 'Di ba? Takoyaki ba yun? Naalala niyo? Oo. Oo, takoyaki yun, tama nga. Mamaya na lang mag-attendance tayo dun sa mga hindi nakasama sa attendance. Okey lang yan. Hindi naman niyo naman ako iiwan, eh. Um, so 'Di ba, bakit nila ginagawa yung gano'ng bagay? It's not just brand building, it's reputation management, hindi. Alam niyo sa panahon ngayon, bad or good publicity is still publicity. Sino ba yung mga sikat ngayon? Sino ba ang mga ngayon, mga kilala ngayon? Mga pogi ba, mga maganda ba, 'di ba? Mga pangit, mga kung ano lang yung content, 'di ba? Pero at alam niyo, in terms of sustainability, kailangan meron ka ring tawag dito, management nung reputation mo. Hindi puwedeng nagsimula ka sa pangit ta's magpapatuloy ka as pangit, 'di ba? Alam mo si Tony Fowler, 'di ba si Tony Fowler, yung kanyang brand image, 'di ba? Kung ano ngayon yung itsura ni Tony Fowler, 'di mo alam kung saang market siya sinong patungkol 'no, naka-made for. Kasi nga yung reputation management niya medyo bagsak, 'di ba? Sikat nga siya, kaso yung pagkasikat niya hindi naman na gano'n kaganda. So, you have to sustain that, eh. Kailangan mo add flavor and flavor and flavor doon sa identity mo as a brand or as a endorser o kaya as a business, 'di ba? In order to sustain and thrive dito sa industriya na ito. So, you have to use media. You have to use the media, wisely and maximize this media to develop your brand identity and brand reputation. Kahit alam mo yun, kailangan sige magsimula ka ng pangit, pero kailangan mapatunayan mo yun in a sooner time para ma-maintain mo yun, 'di ba? So, gano'n kung maganda ka naman nagsimula, sa magandang bagay ka naman nagsimula, you have to maintain that. Kasi yung sa panahon na yun, alam niyo, hindi naman talaga alam mo yun, halimbawa merong kriminal, yun ba yung aanuhin natin? Yun ba yung susuportahan ng tao? Siyempre hindi. Kumbaga yung may magandang reputasyon pa rin, yung na business yung sinusunod o tinatanggap 'no ng mga tao at sinusuportahan. Okey pa kayo? Rinig niyo pa ako? Thumbs up nga kung okey pa kayo. 'Yan, siyempre tuloy natin 'to 'no, market research and insights. Ito, ba't kayo nagre-research, ba't kayo magte-thesis, gano'n? It's because thesis and researching is very crucial in our industry. Kahit broadcast ka pa, it's not merely production. You cannot just produce things without assurance,
of ano ba yun, without assurance na kikita ka, or you cannot just produce things, make things, and then di ka sure kung may return ba yun or mayroon bang return ng on investment yun. 'Di ba? You have to market research. Media provides now the social media platforms, different digital platforms provides valuable insight into consumer preferences, no? Pag gumamit ka ng Google Ad Manager, SEMrush, yung mga ganyang application, no, they provide valuable insights into consumer preferences. Sinasabi nila kung ano yung gusto ng consumers mo. And you learn from that. You study on those and then learn from that. No? Ano yung trends, ano yung gusto nila, ano yung market dynamics, ano yung bumibenta, alin yung hindi, ano yung nawawala, ano yung dumarating, sino yung mga bagong competitor, sino yung, alam mo yan, mga nagbabagong ever-changing market and audience preferences. You have to understand those things para mag-thrive ka sa business na ito, no, sa trabaho na ito, kahit naman saan. No? Kaya nga lagi may thesis eh. It's not really about production, yung broadcasting. It's not really about broadcasting, producing materials. No, hindi ganun yun. Kailangan lagi may backup ng idea, backup ng document, proving na may hope na kumita itong bagay na ito, no? Kapag nagpatuloy. So media provides valuable, nga, by monitoring media channels, business can gather data, track competitors, and identify opportunities for innovation and growth. Okay? Now, there are types of media, as I told you earlier. Yan. There are types of media. Of course, the traditional media, we have the television, and the radio, the print, and the print or publishing information in printed formats such as newspaper, magazine, brochures, and direct mail. O yung printed, no, yung printed na sulat. Yan, basta printed. That's the traditional media. The digital media refers to the content that is created, distributed, and consumed digitally over the internet. Now, it should be created, distributed, and consumed digitally. So, ibig sabihin, ginawa sa cellphone, ginawa sa computer, dinistribute via computer, and kinukonsume via computer. That's the digital media. And it has become increasingly prevalent in the modern era due to technical advancement. Some of the examples of digital media includes syempre the websites, social media, email marketing, no, and mobile apps. Yan yung mga example ng digital media. Ngayon, there are other alternative types of meron palang social media, no, specific yung social media. Bakit? Kasi ngayon at the moment, maraming tao ang nasa social media compared sa mga websites, compared sa mga kung saan saang lumalap ng internet. And in terms of social media, we have different types under it. We have the social media networking sites like the Facebook, we have the Twitter, the LinkedIn, and the Snapchat. We have the video sharing platform, which is the Twitter, the YouTube, Vimeo, and TikTok. We have the photo sharing apps, and we have the Instagram and Pinterest, and the microblogging platform like the Twitter and Tumblr. Yan. So, yun yung mga types of media. Pero again, dalawa lang yan, no? Types of media, which is traditional media and the digital media. Social media is just under digital media. Now, let's talk about the metrics, no? Yung metrics na ito. Um, Maganda yung isa kong PowerPoint compare dito. Let's have that. Somewhat madadaanan din naman natin yung marami sa mga metrics na ito. Ano ba muna yung metrics? Let me stop my sharing. Yan. Tapos, inom lang ako kape. Nagkape na ba kayo?
Sarap. Dalawang baso yan eh. Okay, so okay pa ba kayo? Thumbs up nga kung okay kayo. Narinig niyo ba ako maigi? Baka naman wala na kayo natutunan. Alam ko na po yan, sir eh. Di ba? Mahirap yun. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Tao lang. So ano ba tong ano na to? M- Marketing metrics, no? We need to learn these metrics and um yung kanilang yung mga metrics o yung sukatan, no? You have to understand these metrics kasi these metrics will tell us kumusta tayo, kumusta yung ginagawa natin, kumusta yung ating advertisement, kumusta yung ating video and so on. Saan na ba yun? Ba't ba ayaw ma-show? Um, Share screen. This one. Yan. Can you see it? Can you see it? I can see it. Kita na mga kapatid. Thumbs up na kung kita niyo Yes na. po, sir. Thank you. Yan. Huwag ka naman magalit, Elvin. Magagalit ka ba? Okay. Okay, so we have the marketing metrics. Ano ba yung marketing metrics, no? We talk about marketing communication, importance of marketing communication. So, examples of marketing metrics. Meron ba tong wala algorithmic attribution na to eh. So there are hundreds of metrics marketers can use to determine the campaign success, no? Yung campaign, yung video, o yan, yung ginawa natin, no? Successful ba to, no? Technically, the metrics will tell us kumusta na tayo. So it's a matter of choosing the right one for each particular strategy. So doon sa ginagawa niyong midterm, 'di ba, may strategies kayo, no? And syempre, depende doon sa produkto kasi depende doon sa business yung strategy ng marketing o digital marketing strategy. May mga business na okay sa email marketing, may ibang business na kailangan nasa SEO, search engine optimization, may iba na mga businesses na mas maganda yung lokal, no? Yung kanilang instead na digital is local lang or traditional media lang yung kanilang marketing strategy. Bakit halimbawa sari-sari store, no? Sari-sari store, i-post mo pa ba yan sa Facebook? Ano gagawa mo ng vlog araw-araw, 'di ba? Parang hindi siya appropriate, 'di ba? Malalaman, mafe-feel naman natin 'yun na kung yung isang business ba, yung product ba, o yung isang business will thrive sa isang platform. So now, the different metrics give you different insight. For example, email opens and clicks can show engagement level. Pag alam mo kung ilan yung email among sa mga sinendan mo na email, ilan yung nagbukas, ilan yung pumindot doon sa email na yon, 'di ba? Sa link na nandoon sa email, it shows engagement level. Ibig sabihin your audiences are engaged or real people, no? Totoong tao, gumagalaw, humihinga, 'di ba? So engagement level 'yon, no? Mahalaga 'yon kasi pagka uy, ano siya, interested siya kasi it takes so much action, eh. It takes those actions to prove na interesado siya, no? It takes effort, no? To do those actions. Therefore, interested siya doon sa ano mo, sa business mo. Ganun yung idea. Other naman, well, the unsubscribe rate can indicate if audience find your content interesting and relevant. Kapag mataas yung unsubscription doon sa YouTube channel mo, ay baka anong pinagagawa mo sa content mo. Ganun yung idea. Ad impression and video views help measure your campaign reach. Cost per action can help you track the efficiency of your campaign. Kapag mas mataas yung cost per action, mas mahal, no? Mas mahal yung cost per action. Anong ibig sabihin? Mas hindi efficient. Hindi efficient yung campaign mo. Kailangan pang tulungan ka ng application. So, now, itong mga terminologies na to, ad impression, cost per action, ayan. Ano ba yung mga yan? What are those things? So, in email marketing metrics, if ever you'll do email marketing,
as strategies. Ayan, kita nyo pa rin. Halimbawa, yung part ng inyong campaign is digital marketing. Ayan. Kailangan nyo alam itong mga terminologies na ito. Ano yung click-through rate o the CTR? Tandaan nyo yan, click-through rate. Click-through rate is the percentage of people who click on your ad after seeing it. Measuring the ad effectiveness and relevance. Ibig sabihin, ilan yung pumindot at naging interested upon seeing your content. Mapa-banner ad man yan, mapa-video ad man yan, no? So pag mataas yung click-through rate, ibig sabihin ang ganda ng advertisement mo. Effective, relevant, 'di ba? At yung mga tao na nakakita are interested about your business, about your product kasi nakita nila yung advertisement mo, yung campaign mo. Naintindihan? That's the click-through rate. Pag CPA, cost per action, sabihin may action kang gusto mangyari. No? The average cost of the cost you pay for a specific action such as conversion or sign up helping assess campaign efficiency. Halimbawa, meron kang form and you want people to answer that form. Ngayon, kapag ka-convince yung tao, yung consumer mo, they will do it, no, without so much effort ng platform. Ngayon, kapag hindi maganda hindi sila kumbinsido, no? To the point na kailangan pang alam niyo yung mga advertisement na hinahanap mo yung ex kung nasaan kasi biglang lilitaw, manunood ka sana, then may lilitaw na advertisement. Hanapin mo kasi gusto mong i-skip, 'di ba? Mataas yung cost per action na ganun. Mahal yung bayad sa ganun. Bakit? Kasi kailangan pang isubo, yung parang ganun i ihambalang, kumbaga i try hard ni platform yung form mo, no? Yung download button mo o yung action button mo para lang bumili ka, may bumili, 'di ba? So, mahal 'yon. Anong kailangan gawin? Maganda dapat yung design, content was convincing, easy to understand. You convince the people, then later on, bigay mo yung button na pipindutin nila. It's either you want them to sign up, you want them to download a certain application or whatever, 'di ba? Kung ano yung action na gusto mong ipagawa, kapag ka na-deliver ng maigi yon at naunawaan ng maayos ng audiences natin, they'll do it accordingly. Ngayon, kapag ganun yung lagi nangyayari, yung CPA mababa yung presyo, mababa yung cost o yung gastos kasi yung platform less lang yung effort na ginagawa niya to convince people or to make people do the action. Ganun yung CPA. Naintindihan? Na-lesson na ba natin to? Or is there some of your professor na nag-lesson na nito sa inyo? Hmm, wala pa. Thumbs up nga kung ngayon nyo pa lang to narinig. Ayan, wala pa po. Thank you. Thank you, Jordan. Okay, so back to the ano na yun? Next impression. Ano yung impression? Impression, huwag kayong papalito sa impression sa sa reach ha. Impression is the number of times your ad is displayed. So, ang reach, magkaiba versus impression. Ang impression muna is the number of times your ad is displayed and it provides insight into reach and potential visibility. Ganito yan. Ang impression, isang milyong beses na na-display yung advertisement mo. Impression yun, 1,000,000 beses. Pero, yung reach will tell how many people yung nakita ng advertisement. Halimbawa, 1,000 reach or 1,000,000 reach, for example. 1,000,000 reach and versus 1,000,000 impression. So, ganito yan. Ang 1,000,000 reach, 1,000,000 tao, iba't ibang user ang nakita na ng advertisement mo. That's the reach. Yung impression, it doesn't
really tell, no, kung ilang tao yung nakakita, kundi isasabi lang ng impression ilang beses ito na ipakita. So there are chances na nauulit-ulit yung tao, no? Pwedeng 1 million impression pero yung reach 100,000 lang. Ibig sabihin, there are chances na may mga audiences na 10 beses na nakikita yung advertisement mo. That's the impression. Okay? Yung reach naman, ilang unique user yung nakita nun. Yan. So, mamaya, hanapin natin yung reach. Baka kasi, napagsama-sama na. Pero, nai-gets nyo yung pinagkaiba ng impression versus reach. Thumbs up nga. Impression, number of times it was played. Reach, number of unique users seen the advertisement. Now, let's go to the social media metrics. These are metrics that are somewhat unique doon sa mga social media platforms. No? It is, again, wala yung mga website. Walang ganito yung website. Oo, wait lang. Saglit lang ha. May nagagalit dito sa gilid ko. Wait lang. Advertisement muna. Advertisement. O, kaway ka. Kaway ka sa lahat. Wala yung baby ko. Ayan. Hello ka mo. Hello. Hello. Diba? Ng baby ko. Diba? Sige na. Upo ka na dito, baby. Nag-flying kiss pa. Flying kiss pa. Oh, nakita na. Nawawala yung background kasi. Sorry na. Sorry for the interruptions. Flying kiss mo. Flying kiss, flying kiss. Flying kiss. Flying kiss mo. Ayun na. Ayun na. Flying kiss na. Okay, so, asa na tayo? So, these are things that are unique sa social media. Hayaan nyo lang magkaway-kaway yung baby ko ha, kasi ano lang yan. Ganyan lang naman yan. So, the number of people, follower count. The follower count is the number of people following your social media account. Anong sinasabi niya? It reflect your audience reach and potential engagement. Tandaan nyo, no, sa panahon ngayon, sa social media ngayon, for example, sa Facebook, medyo mahirap timplahin si Facebook. Sobrang algorithmic nung ano nila. Sobrang random ng kanilang reasoning kung paano yon. Halimbawa, ano yung sasabi ko? Yung meron kang 5,000 na followers, no? Marami ka 5,000 yung followers mo. Pag meron kang post, hindi yung 5,000 na yun makikita lahat. 10% lamang 10% lamang ng inyong followers count yung nakakakita, no? Yung mga kaya sasabi nila mas maganda marami kang followers kasi tumataas yung engagement at saka yung reach ng iyong channel, ng iyong profile, no? 10% lang, mantakay nyo yun. Alam ko hindi na nga lang 10%, parang 7% na nga lang ata ngayon, no? So sa Facebook yan. Ibig sabihin, kung meron kang 100,000 followers, only 7,000 of those users yung makakita nung post mo. Anong gagawin? Para marami makakita, magbabayad ka ng Facebook boost na tinatawag para tumaas yung among your followers, mas ma-notify yung madami and even the other users. Ganun yung idea ngayon.
Impression and reach, sabi ko din. Engagement rate is the percentage of users who interact with your social media content, no? Ayan, so yung mga tao among your number of followers o kaya ay nakakita ng iyong page o ng iyong content, yung engagement rate is the percentage of users. Yan, percentage of users who interact with your social media content. Mas mataas yan, so the more maganda yung audience interest and interaction levels. Ito yung sinasabi namin na kapag gumawa ka ng channel, huwag mo ipa-like, no? Huwag mo ipa-like na, uy, i-chat mo yung i-chat mo yung i-chat mo yung kaibigan mo, uy, pare, may bago kong YouTube channel. Can you subscribe to it? O kaya meron akong Facebook page, bagong Facebook page, pare. Can you like do some liking, parang ganun, like mo naman yung page ko, no? 'Di ba? So, somewhat hindi maganda 'yon. Bakit? Kasi you need an active audience. So, hayaan mo lang na yung audiences na may ganung interest mag-stick ka dun sa niche na tinatawag natin. Kung ano yung content mo, stick ka doon. Kasi somewhat, yung interest doon, yung mga interested doon, ipupush sa kanila ng platform. Halimbawa, you do photography, no? So when you do photography, huwag ka magpa-like. Oh, pre, like mo naman yung page ko, wag ganun. Hayaan mo lang, gumawa ka na lang gumawa ng content so that the algorithm, the computer, will know ano yung iyong niche. And then people who are interested on that will follow you. Parang ganun, will see your content and then let them follow you kung gusto nila. Bakit? Kasi nag-i-snowball po yung algorithm. Paano nag-i-snowball? Halimbawa, yung isang tao, mahilig siya sa mga photography, may kaibigan siya na ganun din yung hilig. Si Facebook mismo, i-connect ka or isa-suggest ka yung page mo doon sa kaibigan niya ng isang user na mayroon ding same na interest. Ito, bebe. Bawal bumaba, bebe. Okay? So, ganun yung idea. Siyempre, in the website metrics naman, halimbawa, iyong business ay may website, paano mo malalaman kung ang website mo gumagana or may kwenta, 'di ba? So, um, patayin ko yung camera kasi na-intimidate na kayo, you know. So, the overall number of visitors to your website are the total traffic. Okay? So, kung ilan yung pumapasok, visitor ng website mo, that's the total traffic, yung tawag natin dyan, and it shows overall interest and reach. Gaano karami yung may interest dun sa business mo, no? At ilan yung possible na makabasa ng mga content na ginawa mo sa website mo. Bounce rate, ano yung bounce rate? 'Di ba? Di yan yung bounce na ako pre, 'di ba? Pero diyan hindi kinuha yun. The bounce rate is the percentage of visitors who leave your site after viewing only one page. Yan, kaya nauso yung bounce na ako pre. Yan, kasi leave na ako pre. Kumbaga alis na ako. 'Di ba? So sa bounce rate, syempre kapag isa pa lang yung nakikita, umalis na agad. Pag mataas yung bounce rate, delikado yun. Ibig sabihin hindi maganda yung landing page mo, no? Yung engagement and website relevance. Hindi maganda yung content ng ng web page mo. Kasi sa pa lang, sa unang page pa lang nakita ng audiences mo, alis na sila agad, lipat na sila agad, 'di ba? Ganun yung ideya. So gandahan natin yung landing page natin para mababa lang yung ating bounce rate yung tinatawag. Okay? Tapos, we have the new customer versus returning customers. Tandaan nyo, no, na devices ang chine-check, no? Devices, the computer will check the devices. Kapag same device, yan, it device understanding the balance between new and repeat visitor helping assess customer acquisition and retention strategies. So pagka nalaman mo kung sino ang mga bagong users, so it will help to tell your reach.
Kapagka nalaman mo naman kung sino yung paulit-ulit, anong devices, no, sino-sinong users yung paulit-ulit na pumupunta doon sa pumunta doon sa website mo, no? You can know kung ilan yung ano na bagong na-acquire mo na users. Ayan. Mahalaga 'yon. Ngayon, sir, nakikita ba talaga 'yon? Actually, yes, nakikita 'yon, no? Pagka gumawa kayo ng mga website, halimbawa, gumawa kayo ng Wix.com, no? Business niyo gumawa ng Wix. Ayan. Um, Meron silang feature, babayaran mo lang talaga. Pero meron silang feature na nagsasabi kung ano-anong devices yung pumapasok. Ayan, user IDs, mga ganon. Na beneficial yon kasi hindi lang user ID na nalalaman mo, pati yung mga demographics, information, ayan, laman nun. Ayan yung mga laruan sa online. Hindi lang yung mga computer natin yung nare-register, kundi pati yung mga preferences natin, kaakibat na doon kapag when you log in. Ganun. O kaya minsan may lead na tinatawag, no? Ano yung lead na ito? Meron kang form, pina-fill upan mo kung gusto nila makareceive ng newsletter. So, pag binigay nila yung email nila, laging i-emailan yon. Talagang makaka-receive ka lagi ng ano doon, newsletter doon. Kasi somewhat they want to convert you from a visitor to a customer. Okay pa kayo? Medyo ang dami nating information ngayon ha. Thumbs up nga kayo kung okay pa kayo yan. Mag-ano kayo? Merienda kayo diyan, kuha kayo ng ano, kuha kayo ng kanin, tapos lagay niyo sa mata niyo yung kanin para magising kayo. Ayan. Time is spent on site, yan, the time is spent on naka-heart lang. Nakakatuwa kayo, no? Nagjo-joke ako, tapos heart tayo lang ako. Parang ano, nanloloko ba? Sige, okay, noted. Kung may joke ka, noted, okay. So time is spent on site. Ano naman yung time is spent on site? Buksan ko na yung camera para may dagdag kayo sa entertainment. Ngayon naman kayo gusto nyo pagtawanan yung mga teacher nyo, di ba? So time is spent on site, yan. How long visitors stay on your site, indicating content, engagement, and user interest. Traffic sources, where your website traffic is coming from. Mahalaga yan. Saan nanggagaling, no? Yung iyong traffic, kung sa binabayaran mo ba or sa organic search. Sa social media ba? Sa page mo ba? Sa mga blogs ba? Ayan, yung mga blogs, yung mga features, mga ganon. Para malaman mo kung kanino ka magbabayad. Ika nga, kung kanino ka may utang na loob. Yan. Traffic sources tawag natin doon. Lastly, sa website metrics is the conversion, which is the number of desired action completed by visitors such as purchases, sign-ups, or downloads, measuring website performance and goal attainment. Yan. Konti na lang 19 of 25. Meron pa tayong pangalawang PowerPoint. Content marketing metrics. Ayan. Pagka content marketing naman ginawa natin, ano yung mga metrics natin? The blog traffic is the number of visitors to your blog. No, yung article na ginawa mo, ayan, gumawa ka ng article, ilan yung nagbasa, ilan yung pumunta doon sa article site mo, yung gano'n, yung blog site, blog page mo tinatawag natin. Kung halimbawa naman sa content naman, ilan yung nanood, yan, yung mga views. Content shares is important also how often your content is shared on social media to show content virality and reach. No? Ka-share ba yung iyong content? Yun, maganda ba yung content mo? Kapag ka mataas yung shares, ibig sabihin patok, no? Gawa ka lang maraming ganon. Yun yung concept. Content downloads, yan, the number of times your content was downloaded, such as ebooks or white papers, is downloaded, indicating interest and lead generation potential. Ibig sabihin, gusto ng audiences relevant, kailangan relevant nung sa audiences yung content na ginawa mo, kaya nila din-download. And lastly, yung qualified leads is leads generated through content marketing efforts measured by lead generation form fills. No? Yan yung mga fill forms na nakikita yung contact us, subscribe to our e-newsletter, mga ganun, are what we call qualified leads.
Next, kapag video in streaming TV metrics naman, impressions, yan, mahalaga yan. Impressions, nasabi ko na yan. Total viewing time. Sa Netflix, kinukuha nila to yung total viewing time is the aggregate amount of time viewers spend watching your video ads showing engagement and interest levels. And sales metrics is how quickly your sales team respond to quick inquiries or leads impacting customer experience and conversion rates. Yung mga call center na mga sales na tinatawag, yan. Sales team response yan for mga customer service o kaya ay mga sales team responses. Kailangan mabilis silang makatawag doon sa possible investor, no? Naalala niyo yung 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 wallflower, 'di ba? Yung kay kalimutan ko yung mga pangalan. Basta alam niyo na 'yun, 'di ba? Yung mga stockbroker sila. Yan. So sila may ganun ding concept, no? Sales team response. Mahalaga yung sales team response. Parang ano 'yan? Pamilyar kayo sa mall? Nakapunta na ba kayo ng mall? Pupunta ka ng mall sa may department store, may titignan kang damit. Sa gilid nun merong sales representative, merong attendant. Sabihin agad sa iyo, sukat niyo na po 'yan, ma'am, 'di ba? Ma'am, sir, sukat niyo na po 'yan. Eh, ikaw gusto mo lang naman tumingin eh, 'di ba? Atat ba? Wala ka nga pera eh. Sabihin mo dun, ba't ba gusto mong bilhin ko to? Bigyan mo ko pera, 'di ba? So ano 'yon, sales team response 'yon. Kasi nga iniisip nila na kapag mabilis yung response ng isang tao ng business doon sa consumer, eh tataas yung benta, 'di ba? Sa palengke nga, 'di ba? Nag-i-stay tayo ng matagal sa palengke kasi naghihintay tayo may tumawag sa ating pogi. Kaya ganda, ganda, bili ka ng isda, oh, bili ka na, 'di ba? Oh, pogi, bili mo 'to, oh. Ganda, masarap 'to, 'di ba? Gusto mo yung ganun. Kasi nga, yung sales response noon, mamaya hapon na, umaga pa lang nasa palengke ka na, tapos wala pa rin nagsasabi sa ng pogi, baka naman hindi ka talaga pogi naman kasi, no? Kaya wag ka na mag-expect. Yun lang yun. Pero syempre, sa digital, sa marketing metrics natin, yung sales team response, mahalaga yan. Kailangan agaran, mabilis mong makonbinsi or mabilis mong ma-attendan yung pangailangan ng audiences mo, ng consumer mo. Para umulit-ulit sila, creating reputation. Yan, magandang customer experience, impacting customer experience. Yun. Sales call volume, the number of sales call made by your team, showing activity levels and outreach efforts. Yan yung tawag. No, tinatawagan natin yung bye-bye, bebe ko. Tinatawagan natin yung mga consumer, no, para bumili ng produkto. Sales call review is yung ginagawa ng ating mga TL, mga team leader, to evaluate the sales calls to assess effectiveness. Yan. Nakikinig yung ating mga TL para malaman kung effective ba yung ginawa mong kanta. Revenue metrics, syempre, revenue by channel, how much revenue each marketing channel or campaign is generating, helping allocate budget and resource effectively. Kung ano yung kumikita, dun tayo. Pag hindi kumikita, it's either tigil na natin o kaya dagdagan natin ng budget para magkaroon ng chance kumita. Ganun yung sistema ng revenue metrics. Halimbawa, you do advertisement sa social media, mababa yung revenue. Ibig sabihin, walang return na maayos. Ano gagawin mo? It's either you decide, baka may baguhin ka sa campaign o kaya dagdagan mo yung budget mo doon. O kaya itigil mo na doon sa channel, baka wala doon yung audiences mo. Ano ba? So, part yan ng metrics na tinatawag. Next is the SEO metrics naman. Kapag gumamit tayo ng search engine optimization, ayan, the keyword average ranking is important. And the average position of your website for targeted keyword in search engine results. And pagka tama ba yung keyword mo, no? We have to understand the right keywords that are being used by our audiences. Bakit? Kasi pagka mali yung keyword na ginagamit natin, gumagastos tayo, nag-e-effort tayo gamitin yung keyword na hindi naman pala nagre-return o nagbabalik sa atin ng magandang pwesto. At dahil sa Pilipinas, kapag nag-search ka sa Google,
keywords yung ginagamit natin. Kaso ang problema sa Pilipinas, Filipinos are bilingual. Iba nga multilingual talaga eh, tatlong alam na lengguwahe, marami pang iba, o kaya English na, Tagalog pa, Konyo pa, 'di ba? Multilingual na tawag doon. So paano 'yun pag nag-search ka ng coffee, for example, anong keyword mo? Coffee near me. Yan, those are keywords, no? Coffee near me, 'di ba? So ngayon si SEO hahanapin 'yan, yung coffee shop na malapit sa iyo. Ngayon, or coffee. Basta anything na may business na may related sa coffee, gumagamit ng keyword na coffee. Ngayon, paano pag mali spelling? Ngayon, doon na tayo nagkakaproblema. Kasi kung halimbawa, yung coffee, kung yung business mo, syempre, hindi ka naman nakaregister na coffee shop pangalan mo eh. Ba, pangalan mo coffee shop, KOPI, o kaya KOFI, coffee. Yan. Ginamit mo yung keyword na yon. Alam ba ng tao na may ganun? Alam ba ng tao ng mga nag-search na meron palang KOFI na shop malapit sa kanila? Syempre hindi. So ano gagawin mo? Gamitin mo rin yung keyword na COFFEE, coffee. 'Di ba? Kaso mahal yon kasi marami kayo. Somewhat, that's what we call keyword average ranking. Yung keyword is how much it was to be used, kung gagamitin mo, magkano yon, ilan ang gumagamit nun. Ganun yung concept ng keyword average ranking. Ibig sabihin, gaano karami yung taong gumagamit ng keyword na yon. Dito sa Pilipinas, maraming ganyan business. No? Marami ka ng kalaban pagdating sa coffee shop, for example. Kailangan tama yung keywords mo. You have to understand your audiences, how they search, how they do interneting, yung internet exploring na tinatawag. Diba? When you learn about their ways, somewhat, yung keywords na gagamitin mo for your business is effective, madaling hanapin, mura. Ayun. So keywords, alam niyo yung ginagawa ng Starbucks. Bakit meron sila mga tinapay na hindi natin mabigkas, 'di ba? Teka lang, search ko nga. Coffee shop, Starbucks breads, uh, pastry. 'Di ba yung mga menu nila, yung walang pangalan dito, no? 'Di ba? Bakit meron silang ginagawang ganun, sir? Anong purpose nila? Bakit hindi ko masabi yung kanilang mga pagkain, 'di ba? Ba't wala rito? Yung mga Spanish, mga ganun. Bunbundu, ganun. 'Di ba? Ituturo mo na lang. Bakit po may ganun, sir? Yung ayan, yung cliche, 'di ba? Ayan. Basta marami yun eh, mga diamond, parang ganun. Kalimutan ko na yung mga term eh. Bakit may ganun, sir? Bakit po nila ginagamit yun, sir? Bakit? They create keywords that are unique to them. Sila lang yung de-establish keywords that are unique to them. Siyempre, pagka pinahirapan mo nga naman pag pinahirapan mo nga naman yung tao, bigkasin yung pagkain mo, ipopost ka nila. 'Di ba? That same technique. Bakit binababoy nila yung pangalan mo? 'Di ba? Pangalan mo Ednel, 'di ba? Ang lagay si Eggnog, 'di ba? Lagay sa iyo pangalan mo Eggnog. Ako magarant ako noon. Sira ulo ba kayo? To pangalan ko eh. Di akala mo ngayon, pinagtatawan-tawanan mo 'yon, yung pala marketing technique pala nila 'yon. 'Di ba? Syempre i-mention mo sila. Oo, ikaw naman mayabang ka. Ba't ka magreklamo sa Starbucks? Kasi bumibili ka sa Starbucks. 'Di ba? That's the idea there. Naintindihan niyo ako? Okay pa ba kayo, mga kapanalig? Antok na kayo? Lapit na 'to. Isa na nga lang tayo magkita tapos charot. Huli na ako. Okay. So, ganun yung ginagawa nila. They created keywords that are somewhat beneficial to them. Okay? Next is the organic traffic. Yung organic ay hindi laging gamot sa addict. But the organic traffic is the number of visitors coming to your site through organic search results, measuring SEO effectiveness and website visibility.
Quality metrics, I think this is the last one here. Quality score, yan. Siyempre, gaano kataas yung kalidad ng iyong business o ng iyong business. Yan. Quality score is the metric used in digital advertising platforms to assess the relevance and quality of your ads impacting ad performance and cost. Makikita niyo yan doon sa pagka gumamit kayo ng Facebook ads at ng Google ads, merong quality metrics. Ibig sabihin gaano kaganda or kumusta na yung iyong advertisements. Net Promoter Score is a measure of your customer satisfaction and loyalty based on survey responses, indicating brand advocacy and customer experience. Review is the customer feedback and reviews influencing brand reputation and trust. Yan, yung reviews are sentiments din, tinatawag nating sentiments. Kung pag positive, yung kanilang mga review, positive sentiments yon. Kapag ka negative, negative sentiments. Ibig sabihin, reklamo. Pag mataas yung negative sentiments mo, problema yan kasi nireklamo ka ng mga tao. Ganun yung ideya, no? So ayaw natin ng ng negative na metrics. Kailangan laging positive lang tayo mga kapanalig, no? Ang ayaw mo lang mag-positive ay sa COVID at sa droga, 'di ba? Pag nag-positive ka sa droga, delikado yun. Tukhang ka, 'di ba? Pero ayun nga, kailangan sa advertisements natin lagi positive. I'll stop the sharing here. Alam niyo na yung monthly recurring revenue, yung buwan ng kita. Pag mataas yung monthly recurring revenue mo, ibig sabihin, maraming nanonood, bumibisita sa website mo. Okay? And then, back to the recent PowerPoint. Yan. Yan. We have media metrics na yan. Send ko na lang yan. Basahin nyo na lang. These are the major vehicles of the advertisements that advertisers can reach people, no, sa television, radio, print, outdoor advertising. Dumadami na ngayon yung outdoor advertising. Bakit dati billboard lang yan? Ngayon, likod ng bus, no, upuan ng bus, 'di ba? Meron din tayo sa mga LRT, sa mga building. Pag napunta ka sa mga corporate buildings, may mga TV screen diyan na naka RTMP yan. Ibig sabihin naka-internet lang, connected sa internet. Tapos nabo-broadcastan niya ng mga material na advertisements. Yon. And online digital platforms. Yan, there are other media major vehicles like the email marketing, affiliate marketing. Yung affiliate marketing is yung partnering with affiliate or influencers to promote products or services to their audiences. Yung sinisenda natin yung isang blogger ng products tapos gumagawa siya ng content doon. Affiliate marketing tawag natin doon. O kaya kapag we ask somebody to sell our product, halimbawa, yung tropa mo, no? Uy pre, may mga kaibigan ka doon, di ba? O bentahan mo ng ganito. Ayan, affiliate marketing tawag natin doon. Gumagamit tayo ng influencers o mga tao, no? Iba yung influencer kasi pag influencer talaga yan yung mga maraming followers sa social media. So kapag ka walang followers, walang social media na ginagamit, kundi pure mukha-mukha, face-to-face lang o kaya ay siguro pwede ring digital, contact-contact, ganyan. Affiliate marketing yung tawag natin sa ganong konsepto. Halimbawa, yung uso ngayon, yung mga gadget, di ba? Kung ikaw may digital store, ang ginagawa ng isang, halimbawa, ako si Honor na cellphone, ang gagawin ko, kakausapin kita, uy, di ba may digital store ka? Isama mo sa bibenta mo yung yung product ko. Oh, halimbawa, yung presyo ng cellphone, 25,000. Ngayon, popost mo lang doon sa sa store mo. Pero wala pa akong ibibigay sa iyo. Pag merong bumili sa iyo, ako nang bahala mag-deliver. Affiliate marketing yung tawag natin doon. Naintindihan niyo ba yung process? Thumbs up nga ako, naintindihan niyo sa affiliate marketing. Yung mga masisipag at
may confidence, gawin nyo yan, yung affiliate marketing. Hindi yung alok lang kayo ng alok ng libre, no? O yung i-aalok nyo yung produkto tapos libre, wala kayong makukuha. Wag. I-affiliate marketing ninyo. Ibig sabihin, papatungan ninyo. No, papatungan ninyo ng presyo. Halimbawa, sabihin mo dun sa isang kakilala mo, may binibenta kang sapatos. Tulungan kita sa pagbenta niyan, pero kailangan may patong ako. Halimbawa, benta mo, 5K. Ako, ibibenta ko yan 6K. Tatanggalin mo na ngayon yung presyo mo na 5K kasi baka sa'yo pumunta eh. 'Di ba? Ganun yung nangyayari ngayon. So, 6K na yung presyo niya ngayon. Kapag tumawad, ayan, pwede pang ma-adjust yun. Pero may patong ako kasi ako yung nagbebenta eh. Ganun ngayon. Huwag na kayo yung tropa ko yan eh. Kaya tutulungan ko. Di, wala na ngayon. Wala na tropa-tropa. Di sapat yung tropa. Tropa is good but we need cash. 'Di ba? Ayun, programmatic advertising is yung mga automated advertising yan. Parang Google Ads. Pag nag-Google Ads ka, si Google Ads yung gumagawa nung distribution ng advertisement mo. We have the in-app advertising, podcast advertising, virtual and augmented reality. We have the interactive advertising and marami pa yan. Hindi ko na naayos yung sponsored content, geo-targeted advertising, marami yan, in-game advertising, marami yan. So, konti na lang to, last 3 slides. This is the process of media planning process. Kapag nagbi-media plan, ibig sabihin, you plan the media, no? Kasi media planning, joke lang. Pag sabing media planning is when you do content, saan-saan ko to i-ere. Parang katulad ng ginagawa ninyo as strategy. It's such that this time in media planning process, talagang mixed method, as in mixed method siya. Ibig sabihin, yung sa inyo kasi, ang supposedly yung midterm ninyo, digital media marketing strategy lang yan. Ibig sabihin, you only use digital media. Pero sa media planning process, talagang may media mix na tinatawag. So hindi lang talaga TV, hindi lang talaga social media, but also the TV. You also use the outdoor advertising, ayan, newspaper, flyers, ayan. Media mix yung kaiba o difference ng media planning sa digital marketing strategy. Almost magkapareho sila pero ang difference is yung media mix na tinatawag o yung paghahalu-haluin nyo o gagamit pa kayo ng iba pang mga media para sa inyong campaign. Okay? So, ayan, syempre, ang parts ng ating media planning process is almost similar with media marketing strategy, digital media marketing strategy. May research ka muna, may objectives, you have to set your objectives, allocation ng budget, ayan, media mix, implementation and monitoring, and lastly, evaluation and reporting. Ngayon, um, ano yung problema sa media planning? Ano yung na-encounter nating problema sa media planning? Siyempre, number one is the attribution challenges. Ano yung attribution? Kaninong kapurihan ito? No? Kaninong kapurihan? Sino yung dapat sisihin sa ganda ng epekto o kaya pangit ng epekto? Yan. And that's what we call attribution challenge. Sa sobrang dami ng minix nating media, ngayon, hindi na natin alam kung alin din yung gumana, alin din yung nag-reach doon sa audience natin, no? So, with users accessing content and engaging with ads across multiple devices, tracking their journey and attributing conversions to specific touch points can be complex. Hindi mo alam kung saan ano yung napanood niya or ano yung nakita niya na convince sa kanya para ma-convert into consumer. That's the cross-device tracking. Another issue is the offline to online attribution. So connecting offline marketing efforts to online conversions can be challenging without robust tracking mechanism and data integration. So kailangan um,
kailangan matrack mo ng maigi, no? Yung kasi meron kang mixed media, meron kang printed, meron kang digital. Kapag yung printed, kailangan meron ka rin soft copy nun. 'Di ba? Ganun yung idea. Or else, i-scan mo yun, yung printed. Paano pagka halimbawa ay ibang material? For example, radio commercial. No, yung radio commercial, it travels through dati kasi tape yung ginagamit sa radio, tape. Di pa naman uso yung soft copy, email dati, 'di ba? So problema 'yon kasi nga considered offline siya, wala siya sa internet. I-record mo muna 'yon. I-record mo muna 'yon, i-convert mo muna into digital para mapakinabangan mo. Ganun yung konsepto ng offline to online attribution. Kailangan may conversion kailangan mo ng robust tracking mechanism and data integration. Ma-convert mo yung data, ma-transmedia mo kumbaga from offline media to digital. Delayed impact. Some marketing activities may have a delayed impact on consumer behavior, making it difficult to attribute conversions accurately within a specific time frame. And inaccurate measurement models using simplistic attribution models may not capture the full customer journey and may lead to misallocation or credit for conversions. Last slide. Syempre, another difficulty is the multi-channel interaction. Yan, yung channel overlap. Different media channel often overlap in reaching the same audience. Iisang tao, iba't ibang channel ang nakikita niya, making it hard to isolate the impact of each channel on consumer behavior. Di mo alam ngayon kung alin doon yung nagkumbinsi sa kanya kasi lahat yun nakikita niya or two or more channels ang nakikita ng isang consumer. Di mo ngayon alam kung alin yung nag-convince sa kanya. And sequential touch points, and consumer may interact with multiple channels in sequential manner. 'Di ba? May sunod-sunod, ika nga. Ngayon, hindi mo alam kung which touch point or which part ng campaign ang nakaapekto sa kanya. Synergy effect is the certain channel may have synergistic effects when combined with like TV ads driving search activity, social media ads reinforcing brand recall, making it difficult to quantify the individual contribution for each channel. Yun yung synergy, yung paulit-ulit na hindi, nagtutulungan sila, kumbaga, nagtutulungan sila. Yung TV commercial, nung napanood niya sa TV yon, um, ito yung nag-drive sa kanya ng search activity. So meron na siyang interest, pero hindi pa siya convinced. Anong nangyari? Nagkaroon ng synergy or nagtulungan yung dalawang advertisement. Nung makita niya na sa social media yung hinahanap niya at nag-cause ng brand recall na tinatawag o naalala niya yung brand. That's the synergy effects. Hindi mo ngayon alam kung alin ba talaga, kung aling touch point ba talaga ang effective or nagkaroon ng effect doon sa nag-convince doon sa consumer. And last is the channel cannibalization. Ano yung channel cannibalization? So, some channels may cannibalize each other's effectiveness when used simultaneously, leading to suboptimal results if not managed strategically. May tinatawag tayong ad fatigue. Ano yung ad fatigue? Napagod ka na sa advertisement. Lagi mo nakikita yung brand. So ngayon napapagod ka na. Instead na bumili ka, ayaw mo na sa kanya kasi nagagalit ka na. Ang tawag natin doon, part yun ng channel cannibalization. Ibig sabihin, dahil naging interested siya sa isang TV ad, sinearch siya sa online, lagi niya na nakikita sa online, parang may nakita kang post, nagandahan ka, nag-register ka sa newsletter. Nung lagi ka na sinisenda ng newsletter, napagod ka nakakabasa ng newsletter o kaya naiinis ka na kasi mayat-maya yung pagsisend ng newsletter sa'yo. So, kinanibalize na ng newsletter yung intention mo or yung desire mo na bumili ng produkto. So, dapat iwasan yung tinatawag na fatigue or advertisement fatigue. Kailangan yung exposure niya sa mga media advertisement
yan, from different media ay hindi naman magkukos sa kanya ng pagod o kaya inis, 'di ba? Ayun. So, that's all for this afternoon, morning, ayan, lunch, whatever. Okay. Um, do you have any question you want to clarify? You can raise your hand habang kinakain ko yung aking kape na nilagyan ko ng Skyflix kasi, 'di ba? Ganun talaga. Ano? Nakitanong? SMR na lang tayo. ASMR na lang yan. Walang tanong. O sige, pag walang tanong, so anong plano ng inyong kamusta yung inyong midterm? Meron bang gustong magbalita? May nahanap na ba kayo? May problema ba kayo? Dami kayo problema? Anyone? Yan, Mary Rose. Mayroon pa nagtataas. Walang tunog, hinahanap ko yung tunog. Mary Rose, you can speak. Yeah, hello po. Good morning po. We actually have an update po and Miss Lay will present po the PPT for the PowerPoint. Okay, sige. Nagklase kasi ako, no? Dapat pala hindi na ako nagklase eh. Nag-present na lang kayo eh. Sabi ko, present lang kayo eh. Sige, please. Meron pa naman tayong time. Okay po. Good morning, sir. Good afternoon. Hindi po Morning. makapag-share. Oh, hindi ka makapag-share. Disabled po. Try again. Yan. Seasons. Ayun po. Good afternoon po. With regards to updates na meron po kami with our group, this clothing line is called, and actually pronounced as Zons, as per Oh, the business owner. Zons Clothing Shop. Next slide, please. So what is the objective? Nung kinuha namin